Okay, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Ito, una nating pag-uusapan, itong si Dong Gonzales at itong si JJ Suarez. Nakikita raw nila sa social media na marami raw mga fake accounts, no? Na praising Duterte o humahanga raw kay Duterte. Alam niyo, sa totoo lang nakakatawa kasi po pinagbibintangan na nila mismo, no, na yung mga nagpi-praise, yung humahanga kay Duterte, mga fake accounts raw yun. Nakakatawa naman kayo, di ba? Sino ba namang hindi matatawa? Hindi lang ninyo ma-accept na marami talagang nagmahal kay former President Duterte. Yan ang hindi nila matanggap. Yan ang una nating pag-uusapan. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong natuklasan natin dito sa ating pag-research na ito palang si Presidente Bongbong Marcos is the worst president in the Philippines. Sa lahat ng mga nagdaang presidente, si Bongbong Marcos po ang worst or pinaka-worst na presidente. Ipapakita ko yan sa inyo. Bakit nasabi nating pinaka-worst president ever itong si Bongbong Marcos. Okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ang nagtatanong kung bakit palaging mainit ang pagtanggap ng tao dito sa ating Vice Presidente, VP Sara. Kasi kumakalat ngayon sa social media nung panahon ng Easter, umiikot itong si VP Sara sa iba't ibang parte ng bansa, bakit mainit talaga ang pagtanggap ng mga tao? May video ako ipapakita sa inyo dyan at i-explain natin yan. Kasi po, naaalarma na itong mga kalaban ni VP Sara Panira sila ng panira dito kay VP Sara, gusto pa rin siya ng tao. Wala na kayong magagawa dyan. That is already the effect, no? Yung tao na lagi ninyong sinisiraan, mas lalong minahal ng taong bayan. Di ba? Nakarma rin kayo. Eto, pag-usapan rin natin itong mga hukom ng ICC at hakbang ng paglilitis kay Duterte. Ipinakita na ito, no, para ma-understand nyo dito sa Donmar TV, no, kung paano po ang step by step process nitong paglilitis po sa kasong po ni former President Duterte sa ICC. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya kasi importante po na maintindihan nating lahat. Okay? Para hindi tayo malinlang po sa mga pangyayari patungkol po sa ating former president. At ito, panghuli nating pag-uusapan ay bothered talaga sila dito Ilang mambabatas binatikos ang timing ng pag-endorso ni VP Sara Duterte ng senatorial bets. Okay? So, nagre-react na po itong mga congressman, itong mga representatives sa pag-endorso po ni VP Sara dito kay Amy Marcos at itong si Cynthia Villar. Ang tanong ko sa inyo, bakit bothered kayo? Why don't you focus sa inyong mga trabaho dyan sa Kongreso? Bakit bothered kayo dito kay VP Sara? Okay? Yan, alamin natin yan mamaya. Okay? Itong mga ating topics. Okay? Itatalakay natin ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat?
Okay. So, simulan natin itong si Dong Gonzales at itong si JG Suarez. Okay? Eto. Binalita ito ng Bilyonaryo News Channel. Itong mga mga member, no? Part ito sila itong si Dong Gonzales at si JG Suarez. Mga kakampi ito ng mga anong tawag diyan? Kakampi ng mga tuwadcom ito, ha? Itong dalawa, si Dong Gonzales at JG Suarez, ang pautot nila ngayon, ito raw mga humahanga kay Duterte sa social media, yung mga nagpo-post, yung mga nagde-defend kay Duterte, na siya yung the best president, itong si Tatay Digong, yung mga accounts, no, na nag-a-appreciate at nagmamahal kay Tatay Digong, mga fake accounts raw ito. Yan ang kanilang yan ang kanilang akusasyon. Mga fake accounts raw ito. Ako, sa totoo lang, hindi ako maniniwala dyan. Okay? Kasi ako, mahilig naman talaga akong mag-follow dito sa mga accounts. No? Sinusuri ko yan kung itong humahanga kay Tatay Digong. Sinusuri ko yan kung totoo bang tao o hindi. Sa aking palagay naman, totoo. Diba? Hindi porkit pinalitan ang profile picture ng Bring Home Duterte, hindi ibig sabihin fake accounts na yun. Di ba? Kasi ipupusta ko sa inyo, Dong Gonzales at JG Suarez, hindi kayo magaling sumuri kung ano yung fake accounts. Totoo. Hindi, hanggang lang kayo. Hanggang batikos lang kayo ng batikos, pero hindi nyo nakikita na mismo ang taong bayan lumalabas na sa kanilang halwa just to appreciate Tatay Digong. Rally doon, rally dito, because lumalabas na sila dahil galit sila na inaresto si Tatay Digong. Di nyo yan matanggap eh. Ito yung binalita ng Bilyonaryo News Channel. House leaders on Sunday raised concerns over the growing presence of fake social media accounts, praising former President Rodrigo Duterte, pinipraise si Duterte, amid his ongoing detention. Kahit nakakulong si Duterte, lumalabas pa rin ang tao. Yung mga lumalabas dyan sa The Hague, Netherlands, nakaabang sa detention ni Duterte. Will you call that fake accounts? Tunay na tao yun. May video. Di ba? Ano akala nyo yung mga nagrarally dyan, nakaabang dyan sa mga detention ni Tatay Digong? Anong tawag nyo? Mga AI yan na AI yan? Binibidyohan? Walang tao? Tapos AI yung gumagana at mga yung sinahanilet dyan? Di ba? Alam mo, Dong Gonzales and JG Suarez, wag na tayong maglokohan. Hindi nyo talaga matanggap na maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Di ba? Calling the phenomenon a serious threat. Serious threat daw ito. Phenomenon raw ito. Ay, naku. Alam mo, Dong Gonzales at JG Suarez, hindi po ito phenomenon. Yung sinabi niyong phenomenon, guni-guni nyo lang yan. Tunay na mga tao ito. Tunay na mga tao ito. Maggising-gising na nga kayo, Dong Gonzales at JG Suarez. Mukhang nananaginip pa rin kayo. Naku po. Calling the phenomenon a serious threat to the integrity of the country's electoral process. You mean to say, hindi kayo naniniwala dito? Alam mo, sabihin ko sa iyo, Dong Gonzales at JG Suarez, hinahangaan ng taong bayan, minamahal ng taong bayan itong si Tatay Digong dahil
Dahil sa tunay na serbisyong ginagawa niya noon, nung mayor pa siya, hanggang nagpresidente siya. Bago, remember this ha, Dong Gonzales and JJ Suarez, itanim mo ito sa inyong utak. Bago natanggap ni Duterte itong mga pagmamahal ng Pilipino, Duterte sacrificed his life. Si Duterte po, marami siyang trinabaho, marami siyang mga sakripisyong ginawa bago siya minahal ng taong bayan. Hindi ito in just a snap of a finger na magugustuhan siya ng taong bayan dahil magaling siyang mag-speech, dahil magaling siyang mag-joke. Hindi. Pinagtrabahuan ni Duterte yan. Since mayor pa siya, hanggang naging presidente siya, pinagtrabahuan yan ni Duterte. Marami siyang sinakripisyo, ang buhay niya, ang pamilya niya, ang oras niya na inilaan niya sa taong bayan. Minahal niya. Binigyan niya ng protection ang taong bayan. Binigyan niya ng sapat na mga pagkain, sapat na mga solusyon sa problema ng bansa. Sinolusyonan ni Duterte yan lahat. Kaya siya minamahal ng taong bayan. It doesn't happen overnight. Na kagaya ninyo, di ba? Nangangarap kayo na mahalin rin kayo ng taong bayan. Ikaw, Dong Gonzales at JJ Suarez, don't tell me, hindi kayo nangarap. Nangarap rin kayo dyan. Pero never kayong mamahalin ng taong bayan. Never nyong makuha ang praise na na-receive ni Tatay Digong because pasaway kayo eh. Mga inutil kayo eh. Hindi. Lagi kong ina-advise ito sa mga government officials na if you want na ang inyong mga constituents mahalin kayo, ang foundation dyan, ang pundasyon na para mahalin ka ng taong bayan, magserbisyo ka ng totoo. Yung genuine, yung real na pagmamahal. Kung hindi nyo yan mabibigay ng taong bayan, ang tunay na pagmamahal, tunay na tulong, hindi kayo mamahalin. Hindi basta-basta ang ginawa ni Duterte bago siya minahal ng taong bayan. Pati itong si VP Sara. Okay? Sabi pa dito, House Representative Dong Gonzales and JJ Suarez sound alarm over fake accounts. Na-alarm raw sila. Utot nyo. Alarmin nyo yung utak nyo. Ito basahin natin itong mga nagko-comment dito sa post na ito. Basahin natin para malaman natin kung ano ang opinion ng taong bayan patungkol dito. Okay? Sabi dito ni Rose Tiger, naku po, nagbintang pa. Tanggapin nyo na mas marami ang nagmamahal kay President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang mga nagawa in short term. Correct. Yan ang hindi nyo kaya eh. Inggit lang kayo, Gonzales at Suarez. Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya nga, siya nanalo noon dahil nakita ng majority na may mangyayaring maganda para sa Pinas. Hindi uubra pa eme-eme na mamuno sa bansa. Ibig sabihin, noong panahon ng kampanya, nangako itong si Duterte na kapag siya ang maging presidente, ito yung gagawin natin. Marami siyang pinangako. At yung mga pangako na yun, ginawa niya. Yan ang nagugustuhan sa kanya ng taong bayan kasi meron siyang word of honor na hindi nyo kaya. Especially itong bangag na presidente ngayon, siya ang pinaka the best example na walang word of honor. Iba yung mga sinasabi sa mga ginagawa. Kaya, mamaya, ipaalam ko sa inyo bakit worst president sa nangyari ng kasaysayan ng bansa natin, si Bongbong Marcos. Mamaya, i-explain ko sa inyo. Sabi naman ito ng isa, Joel Talidasan Tanding, takot lang talaga kayo
dahil ang puso ng mga Pilipino ay para kay former President Duterte. Oh, di ba? Takot lang kayo kasi alam niyo na malakas ang mga Duterte at possible mananalo ito sa 2028. Di goodbye ang inyong mga power tripping, di ba? Sabi naman ito ni Rain Sanchez Manginsay, wow! Kami pa ang poser ngayon, di ba? Kaya nga eh. Tunay na tao yung mga nag-praise. Tunay na tao yung mga nagmamahal ni Tatay Digong sa social media tapos sasabihin ninyong fake accounts? Hello! Isa-isahin yung i-research, i-stock yung mga profile niya. Sabi pa dito ni Rolly Avicela, takot sila sa sarili nilang multo. Takot sila. Actually, sa totoo lang, ito yung mga congressmen na mga walang bayag. Takot, mga walang prinsipyo. Di ba? You will never get what Duterte gets. Okay? Ito. Punta tayo sa next topic natin. Itong worst President of the Philippines, si Bongbong Marcos. Bakit natin nasabi yan? Ito. Kung makikita nyo dito sa approval ratings, no? Si Marcos po, si Duterte, si Aquino, at si Arroyo, ito yung mga approval ratings nila sa kanilang midterm. Okay? Anong ibig sabihin? Itong mga ratings na ito, pinigay ito after sa 3 taon ng panunungkulan ng mga presidente. Si Arroyo, nakakuha siya ng 30%. Malalam, 'di ba kung matatandaan natin, nagganon-ganon rin yung scale ni Arroyo, 'di ba? 30%. Si Aquino naman 68% sa midterm. Si Duterte talaga ang pinakamataas na 87%. Hindi yan, never yan nag 50 plus, 40 plus, o 60 plus si Duterte. Laging 87 yan, 87, 80, pataas yan si Duterte. And first time yan sa nangyayari ng kasaysayan ng Pilipinas na sobrang mataas ang rating. From first year hanggang 6th year niya, si former President Duterte, sobrang mataas. Okay? Pero si Bongbong Marcos, ito yung nangyari sa kanya, sa kanyang 3 taon panunungkulan. 25%. Mas mababa pa kay Gloria Macapagal Arroyo. Naku po. Ito, Dong Gonzales and JJ Suarez, dito kayo maalarma. Ha? Dito kayo maalarma, Dito kayo maalarma kasi yung presidente ninyo, si Bongbong Marcos, siya yung pinaka-worst president. Hindi ka ba nahihiya dyan, Bongbong Marcos? Alam niyo sa totoo lang bakit ikaw yung pinaka-worst president na nagdaan? Kasi unang-una, ayaw mo kasing makinig Ayaw mong makinig to the point na ikaw, sinabihan ka na nga ng kampo ni Duterte, nila VP Sara, pinayuhan ka, ayaw mong makinig. Mas pinakikinggan mo yung asawa mo, yung tambaluslos at nakapalibot mong mga buhaya, mas pinakikinggan mo kasi. Ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Ikaw pa yung pinagbibintangan na nagpa-aresto kay Tatay Digong. Look at what happened now. Bumagsak ka. Sobrang pagbagsak. Hindi ka na namin matutulungan dyan. Di ba? Tingnan nyo. Marami. Lahat ng mga DDS vloggers. Dati, vlogger kami sa iyo, Bongbong Marcos. Nagva-vlog kami sa iyo. Sinusubaybayan namin ang inyong mga trabaho, ang inyong mga lakad, dahil hangang-hanga kami sa mga pinagsasabi mo. Lahat, mga DDS vlogger, except siguro sa mga banateros na hindi sila nabudol. Lahat.
ikaw, yung vlogger kami. Ako, I originally DDS vlogger noon pa, no? Nung hindi pa ako nag-live, no? Noong nag-upload pa lang ako ng mga balita, maka Duterte na talaga ako. Noong si VP Sara po ay nakipag-tandem, nakipag-unity team dito kay Bongbong Marcos, that's the time na I start vlogging with Bongbong Marcos and the rest of the vloggers too. Pero look at now. Hindi lang umabot ng 1 taon. Lahat ng mga vloggers ni Bongbong Marcos tumiwalag lahat. Except those mga bangag vloggers na nanatili sa kay Bongbong Marcos dahil bayad sila. Doon mga bayad, yung mga hilig sa mga kaching-kaching, sila yung mga nanatili doon sa bangag. So ito, you cannot deny the fact numbers will speak for itself. Paano yan? Ito yung 3 taong panunungkulan ng mga presidente na ito. Look at you, Bongbong Marcos, 25%. Itong pinakulong mo na si Tatay Digong, look at him, 87%. Are you not ashamed? Hindi ka ba nahihiya sa kapal ng mukha mo? Pinakulong mo ang 87% approval rating ng isang matinong presidente? Ang kakapal ng mukha mo. And to tell you frankly, Mr. President, ginagalang ka namin dahil presidente ka. Pero ito lang yung masasabi ko. Yang numero na yan, yung 25% na yan, by the end of your term, mas bababa pa yung 25%. Kasi hindi ka marunong makinig eh. Mas bababa pa yan. To tell you frankly. Okay? So, move tayo dito. Alam mo, Mr. President, hindi mo makukuha ang mga appreciation ng mga natanggap sa mga Duterte. Kasi, ang mga Duterte po, tunay na genuine ang kanilang pagmamahal. Ikaw nga, hindi ka nga marunong yumakap ng mga bata o yung mga pobre nating mga kababayan, pati yung asawa mo. Maarte kayo eh. Sosyal kayo eh. Mayaman kayo eh. So, never naming nakita na humalik kayo ng mga bata, humalik kayo, nag-hug kayo yung mga nandun sa bukid. Wala, hindi kami nakita dyan. Si Duterte, humahalik pa nga ito ng patay eh. Yung mga bata na namamatay, yung mga nagkasakit, yung mga may cancer na mga bata. Dati hinahalikan niya ni Tatay Digong because malapit siya sa bata eh. Kahit nga ako ngayon, meron akong anak, naiintindihan ko si Tatay Digong bakit hahalikan niya yung mga bata. Kasi po, ang mga bata kasi, ako meron akong anak pero ito yung aking perception na itong mga batang to, mga inosente kasi ito eh. Walang kamalay-malay sa mundo. Tapos, sila pa yung mga nagkasakit or meron silang dinaramdam na mga inosente. They are so helpless. They are so helpless to the point na nangangailangan sila kagaya natin na mga matatanda ng pagmamahal natin. Kawawa kasi yung mga bata eh. Pero I so appreciate former President Duterte na meron siyang puso na ganyan. Pero ewan ko lang dito kay Bongbong Marcos, parang wala eh. Hindi lang, I'm not judging Bongbong Marcos kaagad, but wala kasi akong nakitang mga videos na genuine yung kanyang pagyakap ng mga pobre nating mga kababayan, especially ang mga bata. Wala akong nakitang video. Ma-artist lang eh. Yun ang opinion ko ha. Kaya, nagtataka ang mga kalaban ni VP Sara. Nagtataka sila. Bakit ang daming taong gustong makipag-picture nitong babaeng ito? Bakit kapag lumalabas ito,
Bakit nagsisigawan ang taong bayan? Duterte, VP Sara. Halos talo pa nga ang artista eh. Si VP Sara, grabe. Oh, ipapakita ko sa inyo itong video na ito ng yung taong bayan para talagang mabaliw sila kapag makita nila si VP Sara because they really love VP Sara. Oh, ito ipakita ko sa inyo. Wala itong audio ha, kinuha ko itong audio kasi ayaw ko makopyright. Oh, yan. Nasa mall si VP Sara niyan. Ayan, kumakaway. Oh, ang daming kumakaway oh. Oh. Ang daming kumakaway oh. Pero kung si Bongbong Marcos yan, wala. Kumakaway sa hangin. Ayan, tingnan nyo oh. Dudumugin yan ng tao. Yan. Pero si VP Sara naman, masaya siya na makipag-picture. Gusto niya ang tao. Gusto rin siya ng tao. Tingnan nyo. Oh, sinabihan niya, Happy Easter, ingat po kayo. Nagsabi niya, no? May music kasi yan eh. Ayoko makopyright eh. Oh. Yan no, daming tao. Tingnan nyo. Oh. Yan, picture. Dami pang makipag-picture siya. Oh, Happy Easter sa iyo ha. Oh, ingat amping. Oh. Hindi pa yan nagtatapos. Ayan, na may nagpahabol pa. Bakit ganyan? Marami ang nagtatanong. Kaya sila worried at bothered sila dito actually. Bothered sila. Yung mga taga House of Representatives, no? Itong mga kaalyado ni Tambaluslos, no? Parang natatakot na sila. Huwag niyong bulahin ang sarili ninyo dyan, mga congressman. Especially itong mga kalaban ni VP Sara. Huwag niyong bulahin ang inyong sarili na, fake accounts yan. Alam ko na alam ninyo na nakikita ninyo itong mga video na ito. Mahal na mahal siya ng tao. At bago nakuha nila itong pagmamahal ng taong bayan because ramdam ng taong bayan ang kanilang ginawa. O sasabihin na naman ng mga inutil dyan ng mga BBM supporters, wala namang ginagawa yan eh. Napunta na sa dahig. Bakit tumaas yung pikat nyo. Wala pang ang ginagawa yan ha, pero taas na ang rating. How much work kung merong gagawin? Mga bobo pala kayo eh. Alam nyo na ang trabaho ng presidente, maghintay lang yan na matigok yung presidente. Oh, pero ayaw naman nating mangyari yan. Oh. Pero sa mga hindi natin gustong mangyari sa presidente, for example, nagkasakit, namatay yung presidente, papalit, saka siya magtrabaho at magpapalit. Yan naman talaga trabaho ng isang vice president. Yan hindi nyo maintindihan. Gustong magtrabaho ni VP Sara sa gabinete ni Bongbong Marcos, paano yan? Kinurakot na naman ang budget niya. Sinong hindi titiwalag dyan? Mismo si VP Sara ang nagsabi niyan ha. Paano yan? O yan may bata. Yung nanay na may dalang bata, gustong makipagpicture kay VP Sara? Dudumugin ng tao? Hindi. Ito yung mga bagay na hindi makakamit ni Bongbong Marcos. Ito yung mga bagay na hindi makakamit ni Martin Romualdez at ni Liza Marcos. Utot nyo, pikat nyo. Di niyo maramdaman ito. Ha? So, that's why they are very desperate na ma-impeach itong si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. Diba? Anong tawag nyo doon? Desperado. Ay, nako. Kakahiya kayo. Ito, punta tayo sa next, no? Ipapakita ko itong video na ito, no? Kung ano yung proseso sa kaso ni Duterte sa ICC. Ito, pasok. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at
so be it. Oh, ganun na. Stay. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agyan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Ano naman ang nasa kabila? Gawat wala po. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-11 ng Marso dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ang warrant of arrest na inilabas ng tribunal na nakabase sa The Hague ay nilagdaan ng 3 babaeng hukom na bumubuo sa ICC Pre-Trial Chamber 1. I will now introduce the chamber. By my side we have the Judge Rein Adelaide Sophie Alapini-Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pre-Trial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antuanella Motok. Kilalanin natin sila. Si Judge Rein Alapini-Gansu ay isang hukom mula Benin, West Africa na naglilingkod sa ICC mula 2018. Bago siya sumali sa ICC, naglingkod siya ng 12 taon sa African Commission on Human and People's Rights o ACHPR bilang tagapangulo mula 2009 hanggang 2012 at Special Rapporteur sa Human Rights ng mga tagapagtanggol sa Africa mula 2005 hanggang 2009 at muli mula 2012 hanggang 2017. Siya ay naging bahagi rin ng ilang United Nations Commissions of Inquiry tungkol sa paglabag ng karapatang pantao at nagsilbing pinuno ng Joint Working Group Special Procedures sa pagitan ng UN at African Commission on Human and People's Rights. Noong 2011, itinalaga siya bilang hukom sa Permanent Court of Arbitration. Si Judge Maria Socorro Flores Liera ay isang hukom mula Mexico na naglilingkod sa ICC mula 2021. Bago ang kanyang pagkakatalaga, nagkaroon siya ng mahabang karera sa Foreign Service ng Mexico, kabilang na ang pagiging permanent representative ng Mexico sa UN sa Geneva mula 2017 hanggang 2021. Naging Vice President din siya ng Human Rights Council noong 2020. Bilang bahagi ng delegasyon ng Mexico, mahalaga ang kanyang papel sa pagbuo ng International Criminal Court mula 1995 kasama ang negosasyon ng Rome Statute. Si Judge Julia Antuanella Motok ay mula Romania. Siya ang presiding judge ng Pre-Trial Chamber. Nagsilbi siya bilang hukom sa European Court of Human Rights o ECHR mula 2013 hanggang 2023. At sa Constitutional Court of Romania mula 2010 hanggang 2013. Bilang hukom sa ECHR, humawak siya ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian, karahasan laban sa mga kababaihan, genocide, crimes against humanity at war crimes. Kasama rin siya sa pagbuo ng UN report sa free, prior and informed consent ng mga katutubo at UN guidelines on extreme poverty. Sa ICC, si Motok ay tinalaga bilang bagong miyembro ng Pre-Trial Chamber 1 noong Marso 2024 bilang presiding judge. Ang proseso sa International Criminal Court ay may iba't ibang hakbang o stages na may partikular na mga layunin at posibleng mga takdang panahon, depende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Ang pre-trial stage ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng prosesong ito bago umusad ang kaso sa aktwal na paglilitis o trial stage. Nagsimula ang proseso sa initial appearance hearing noong March 14, 2025. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan kinumpirma ang pagkakakilanlan ni former President Rodrigo Duterte, ipinaalam sa kanya ang mga paratang at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Mahalaga ang hakbang na ito dahil itinatakda dito ang mga susunod na hakbang sa proseso.
itinakda ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025 kung saan aalamin kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa trial stage. Habang nasa pre-trial stage, maaaring ipagpatuloy ng prosecutor ang kanilang investigasyon kung kinakailangan pa ng karagdagang ebidensya upang palakasin ang kaso. Kapag natapos na ang investigasyon, naghahain ang prosecutor ng tinatawag na Document Containing the Charges o DCC na naglalaman ng mga ebidensya laban sa akusado. Pagdating ng itinakdang petsa ng confirmation of charges hearing sa September 23, 2025, tatalakayin ng mga partido ng prosecutor at defense ang kanilang mga argumento. Ang layunin ng pagdinig na ito ay upang suriin kung may sapat na ebidensyang sumusuporta sa mga paratang. Pagkatapos ng pagdinig, ang pre-trial chamber ay magpapasya kung i-approve ng buo ang mga paratang at itutuloy ang kaso sa trial stage. Ibabasura ang ilan o lahat ng paratang. Hihiling ng karagdagang ebidensya bago gumawa ng desisyon. Kung ang mga paratang ay kinumpirma, ang kaso ay uusad sa susunod na malaking yugto na tinatawag na trial stage. Sa yugtong ito, formal na susuriin ang mga ebidensya at testimonya upang malaman kung nagkasala ang akusado. Ang haba ng trial stage ay nakadepende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Kung ang kaso ay umabot sa appeal stage, dito nire-review ang mga desisyon ng trial chamber kung may apila ang alinmang partido. Tulad ng ibang yugto, ang haba ng proseso ay nakabatay sa mga isyong tinatalakay at sa bigat ng mga apila. Kapag napatunayang nagkasala ang akusado at naresolba na ang anumang apela, susunod ang enforcement of sentence. Sa yugtong ito, ipinatutupad ang parusang itinakda ng ICC. Ang mga sentensyang pagkakakulong ay kadalasang isinasagawa sa mga bansang handang tumanggap ng mga nahatulang individual, alinsunod sa kasunduan sa ICC. Sa ganitong paraan, tinitiyak ng ICC na mananagot ang lumalabag sa pandaigdigang batas at makakamtan ng mga biktima ang nararapat na hustisya. Ang buong proseso ng ICC ay maingat na nakatuon sa pagtiyak na ang bawat hakbang ay masusing sinusuri upang mapanatili ang katarungan para sa lahat ng partido. Okay, so I hope na naiintindihan ninyong lahat ang procedure process dito sa kaso ni Tatay Digong, no? And ang reaction ko dito, I hope na makamtan ni former President Duterte ang hustisya, tamang hustisya dito sa kaso na ito. Okay, na naniniwala tayo, especially ang mga supporters ng mga Duterte, na itong inakusa sa kanya ay lahat ng ito ay pamumulitika. Okay? And at the same time, no, ako po ay takot na takot, no, kapag ano siguro ang mangyari dito kay Bongbong Marcos. Itong mga Marcos, itong mga nasa House of Representatives at itong si Tambaluslos, ako po'y takot na takot sa kanila. Kasi po, it's very near na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay magiging presidente sa 2028. Ang masasabi ko lang, good luck. Good luck talaga sa inyo. Sa lahat ng mga ginagawa ninyo dito sa mga Duterte, sa mga pang-aapin ninyo, sa mga power tripping ninyo. Good luck kapag si VP Sara na ang magiging presidente. At good luck talaga kapag itong si Tatay Digong ay makalabas dyan sa ICC. Yun lang masasabi ko dyan. Good luck. Kasi there will be time of reckoning. Yan ang, di ba, sinasabi ni Tatay Digong. Good luck lang. Yun lang masasabi ko dyan.
Okay. So, ito pa. Ilang mambabatas binatikos ang timing raw ng pag-endorso. Ito na, nangingialam na naman sila dito kay VP Sara sa pag-endorso niya dito kay Senator Amy at ni Cynthia Villar. Kasi takot sila na manalo itong si Senator Amy at itong si Villar. Kasi kakampi raw ito kay VP Sara sa Senado sa impeachment. Bakit kayo nangingialam? Halatang halata na natatakot kayo na yung impeachment na isinusulong ninyo ay matatalo kayo. Takot sila ito, panoorin na itong balita. Play. Inuna ng ilang kongresista ang pag-iendorso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates silang linggo bago ang midterm elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader si Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais Iginalang niya pero binatikos niya pa rin. Ay nako. nitong suportahan. Ayon kay House Majority Leader si Alonto. Isa pa ito. Ay nako si Boy. Ay nako si Bakulaw. Questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment. Alam niyo, sa totoo lang, ikaw Bakulaw, ito sabihin ko sa iyo alam kong natatakot ka na Kasi kapag si Senator Amy ay manalo at itong si Cynthia Villar, yung mga isinusulong ngayon na impeachment, kasi in-impeach nyo na dyan sa House of Representatives, ang kulang na lang ma-impeach si VP Sara dito sa Senado. Kung marami ang makapasok sa PDP, tapos manalo si Amy Marcos at si Cynthia Villar, kakampiyan kay Sara Duterte. Diba? So, malaking chance. Alam nila na maraming most sa taong bayan ngayon ay nakay VP Sara. At halatang halata na mananalo ito sa 2028. Takot sila Di ba? Alam nyo, kung sasabihin ninyo na parang binatikos ninyo ang timing ng pag-endorso ni VP Sara, kung sa tingin ninyo may purpose yung pag-endorso ni VP Sara, ito yun. Bakit? May purpose rin si VP Sara na ayaw niyang ma-impeach. Di ba? So ano ngayon? Anong nagiging mali doon? Di ba? Kung sa ini-issue ninyo yung timing kasi ng pag-endorso parang desperado na raw si VP Sara. Kasi gusto niya marami siyang kakampi diyan sa Senado. Ano ngayon? Kung marami siyang kakampi diyan sa Senado, ano ngayon? Hindi matutuloy ang impeachment. So iiyak na naman kayo. Ganon ba? Ha? Pero sabihin ko sa inyo, yung pag-endorso ni VP Sara kay Amy at itong si Cynthia, hindi yan ang hindi natatakot si VP Sara ma-impeach. To tell you frankly, Bakulaw. Yung pag-endorso niya kay Senator Amy at itong si Cynthia, it has something to do sa kanilang history, sa kanilang partido o sa kanilang pagkakaibigan. Okay? So, syempre naman, si VP Sara, pagbibigyan niya ang mga kanyang kaibigan. O, di natin alam na ginawa ni VP Sara yung pag-endorso ni Senator Amy bilang give back in return sa naitulong ni Senator Amy noon sa kanyang tatay nung tumakbong presidente. Hindi natin alam na baka itong si Cynthia Villar inendorso niya kasi na-appreciate niya yung hindi pagpirma ng impeachment dyan sa Kongreso. Bakit kayo naaalarma dyan? Bakit kayo nagre-react dyan? Bakit? Lumulubog na ba ang barko? Pag ganon-ganon na? Dahil ba yung amo ninyo na si Martin Romualdez, 14% yung trust and approval rating, tapos itong si Bongbong Marcos, 25%, lumulubog na yung barko, di ba? Tapos si Bakulaw pa yung sasakay, talagang lulubog.
Di ba? Tapos si BP Sara, sobrang pagtaas. Ang PDP ngayon, no? At yung Duterte, tumataas ang kanilang mga ratings, kaya kayo natatakot ngayon. Nagtatanong lang kami. Trial ng Vice Presidente. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union First District. Hindi raw ikinagulat. Hindi, nasasaktan ka dahil tumaas ang kanilang rating. Hindi ka nagulat? O sige, let us say na hindi ka nagulat pero nasaktan ka. Nanganganib ang future ninyo. Representative Paolo Ortega, ang Senate endorsement ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap ng kakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si BP Duterte. So, ayan lang, ano lang yan. Naiinggit lang yan sa totoo lang. Ha? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? And, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, see you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.